Ang Cannon Road ay isa sa pangunahing kalsada at pinakamabilis na ruta paakyat ng Baguio City. Kaya sa bidyong ito ay magmomotor tayo papunta sa nasabing syudad via Cannon Road. Welcome, Benguet Province! Sana bukas sana. Yeah! Welcome to Cannon Road! Aalamin natin kung ano ba ang lagay ng kalsada paakyat ng Baguio ngayong panahon ng tag-ulan. Ano-ano ba ang makikita natin sa kalsada? Uy, may falls! Uy! Sarap! Safe nga ba pumunta ngayon dito? Ito yung ginagawa nila dati dito. Gagawin siyang yung katulad siguro sa Marcos Highway, no? At gamit ang aking motor na Honda Click 125 with OBR ay aalamin natin kung magkano ba ang total gas consumption. At yan ang ating aalamin. Let's go! Okay guys, good morning Philippines. Time check natin is 10:25 AM. So today ay meron po tayong rides papuntang Benguet. So bago yan, pupunta muna tayo ng Baguio syempre. So doon tayo mag-overnight and then kung makita natin na maayos yung panahon, so yun, tuloy-tuloy tayo sa Benguet. So nakadepende yung rides natin sa lagay ng panahon. Medyo nakakatakot kasi dun eh. Alam nyo naman pag mga mountain pass. Ayan. So bali mag-overnight tayo sa Balay Martina. So ayon sa ating Google Map, nasa 192 kilometers. So 3 hours and 56 minutes. At syempre kasama natin si Mrs. Tapos nag-reset na ako ng panel gauge para mamomonitor natin kung ilan yung total na kilometers na tinakbo natin. Tapos siguro i-documents ko rin kung magkano yung natin, yung na-consume nating gas papuntang Baguio. So ngayon makikita natin nasa 2 bar na lang yung aking gas sa panel gauge. So mamaya ipo-full tank natin. And pag-gas muna tayo dito sa may Cleantech. Then unang gas natin 220. Ayan, nakapagpagas na tayo. So unang gas natin is 220. So yung gas doon, yung premium nasa 57.80 per liter. So yun, today pala is August 3, araw po ng Sabado. Sigurado maraming tao niyan sa Baguio. Tapos yung kanina pala 193 kilometers via Marcos Highway. So kinag natin sa ating Google Map, sarado yung Cannon Road. So no choice tayo. Talagang dadaan tayo sa may Marcos. Ayan yung gas pala natin kanina, 220 divided by 57.80 is equivalent of 3 liters .24. So yan yung unang gas natin, 3 liters. Alright, kita-kits sa Baguio. Let's go! Mabuhay! Lungsod ng Tarlac City na po tayo. At ang oras natin is 11:56. 4 minutes before 12. Welcome Pangasinan. Ayan, Pangasinan na po tayo. And ang oras natin is 1:16 PM. Tapos yung total na tinakbo na natin is 107 kilometers. Ayan, 2 bars na po yung nabawa sa ating gasolina ayon sa ating panel gauge. Unang stopover siguro natin sa may na lang, Ordaneta, SM City Rosales.
Ayan na, traffic na naman. Ayon sa ating Google Map, 94 kilometers, 2 hours and 34 minutes pa. So kumalahati pa lang tayo sa ating biyahe. Naligaw pa naman kami kanina ng ano ng 10 kilometers din siguro yun. SM Urdaneta. Alright, andito na po tayo sa may Urdaneta City. Hanap lang tayo ng 7-Eleven para makapagpahinga ng konti. Siguro pahinga lang tayo ng 20 minutes, tapos biyahe na ulit. Ay, stopover muna tayo dito. Time check is 1:46 PM. 123 kilometers na po yung tinatakbo natin. 2:21 PM. Tapos na tayo dito sa may 7-Eleven. Dito pa rin yan sa may Pangasinan. 3 bar na lang pala yung natitira sa ating gas. So, pagas na tayo dito sa may Star Premium. Full tank, sir. Ayan, pangalawang full tank natin, 150, 2.6 liters. Tapos, ayan sa Google Map, nasa 80 kilometers pa. Pero ang bad news, yung pupuntahan naming transient, fully book na. So, gagawin ni Mrs. niyan, magsisearch na lang siya ng ibang pag-stayan namin. Ito yung hassle pag maghahanap ka pa. Yung malayo ka pa, pero tanaw mo na yung pupuntahan mo, diba? Parang maulan sa taas, oh. Nako, pumapatik na. Muulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Ano? Lakas mo pa! Come on! Lakas ng loob meron na siya kapote. Yan guys, isa sa mga pangarap natin. Karoon ng kapote. Yay! Sound check. Naririnig ba ako? Ayan, wala po tayong mic ngayon. Ayan, dahil umuulan, no? Tapos binalutan natin ng plastic ng yelo yung ating phone. Woo! Yan ay ulan! Woo! Ayan na, tanong na natin ang Baguio! Welcome, La Union! Heart beating as one for the love of La Union. Hala, dito wala nang ulan. Ayan, dito pala yan sa Rosario, La Union. Time check is 3:19 PM. Ayan, tignan natin yung Cannon Road, guys. Sabi nung napagtanungan natin, bukas naman So sana nga bukas, para di na tayo magmamarcos highway. Woohoo! Ayan na yung mga bundok. Oh, green na green na. Green na green, oh. Ganda. Ganda talaga sa Benguet, no? Welcome, Benguet Province! Woohoo! I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. Parang kakatapos lang ng ulan dito, oh. You come across as a cool guy, someone who's the opposite. Malakas ulan dito, ah. And all my friends are leaving, but I wanna Kampuan, stay. Tuba, Benguet. Can we just stay here? Sana bukas. Bukas sana. Bukas sana. Yun, bukas. Bukas, guys. Yoo-hoo! Yeah! Love Welcome like to wildfire Cannon was Road! your entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, Oh. and I watched you walk straight out of that Dahil tag-ulan, green na green yung mga puno, oh, mga kabuntukan, oh. Sky lost in the dust. Grabe naman talaga, oh. Pakaganda. You're not coming home. Love
flames like wildfire. I was your entire world until I wasn't anymore. Oh, heartache, you left me behind. That's not a man, only a cow. Uy, may falls. Now you're Uy! no longer my man. You're Sarap. just a cow. You're just a cowboy. Grabe. Nakalimutan ko yung camera ko, baka nabasa pala eh, no? Nabasa yung mic. Grabe, napakaganda talaga. Amazing nature. Smoking cigarette after cigarette, I watch 'em burn until I forget we're through. Baby, tell me what to do. Promise Ano, dahil nag-ulan-ulan, may mga falls. us. You're a boost by the door. Ano, galing sa taas. You're not coming home. No, stuck in a ghost town, dressed in moonlight, where I still keep the porch light on. Oh, heartache, you left me behind. That's not a man, only a coward. Gone now, you're chasing the wind. No longer my man. You're just a You're just a cowboy. Ano, huminto tayo dito. Grabe, napakaganda. Mukhang malakas yung ulan sa taas, oh. Ang tubig, kulay brown. Alright, tara, palipat tayo ng drone para mapakita natin yung aerial view. Let's go! Sir, lagi na sa'yo ah. Oh, hey sir, ingat. May problema na yata yung drone ko. Ayaw niyang umakyat sa 7, yung signal. Di ko tuloy siya maitaas. Ayaw niyang tumaas eh. Ito yung falls, no? Marami na siyang tubig ngayon. Lagi niya ngayon, no? Ganda. Wala tayong parkingan eh. Wala tayong parkingan. Ang ganda sana mag-stop over dun eh. Kaya lang walang parkingan. Masita tayo sa mga dumadaan. Bilis pa naman mga sasakyan dito. Nung unang daan natin dito, yung Bridal Veil Falls, ano siya, konti lang yung tubig. So ngayon dahil tagulan, dumami ulit yung tubig niya. Ang ganda. Tapos di na tayo nagtanggal ng kapote. Baka malakas din yung ulan sa taas eh. Lakas ng ulan sa taas, oh. Puting-puti yung taas. Be, tignan mo yung pole sa taas. Ang laki, oh. Ang laki. Kita kaya sa camera? Yung pole, so yun, oh. Ang taas, oh. Ayun. Ang taas ng poles. Parang dati wala man yan, no. Pag umulan lang yata nag-ano diyan eh, nagkaka-poles, no. Scary naman yung daan dito.
Ha? Dahil tag-ulan, naglilitawan yung mga poles, no? Ayun pa, oh. Sayang, di tayo makapagpalipad ng drone. Ayun, oh, may ginagawan doon sa kabila. Muulan eh, di tayo makapag-drone eh. Para sana makita natin, no? Saan naman kaya papunta yung daan na yan, no? Wala, lumakas na yung ulan. Dahil weekend na yun, dami din umaagad sa Baguio kahit umuulan, no? Saka yung dating kinakatakutan na ruta papuntang Baguio, which is itong Cannon Road, dati inaayawan to eh, dahil nga nakakatakot yung kalsada. Pero ngayon halos gusto na mga umaakit ng Baguio, dito na lang talaga dumaan eh. Minsan nga kahit sira yung kalsada, talagang pinipili nilang dumaan dito. Dahil yung mismong kalsada mismo, yung mismong Cannon Road, nagsilbing ano siya, nagsilbing tourist spot mismo dito. Oh, dahil mga falls. Grabe, ganda. Dito pa sa ating camera, yun o. Napakagandang falls. Tapos meron pa dun, nakatago. Tapos dito may hanging bridge pala. Try kaya nating bumaba. Be, may hanging bridge ka. Baba tayo? May hanging bridge dun. Ayun, tara, tingnan natin. Siya, tingnan natin. Ito guys, may nakita kaming ano dito, hanging bridge. Tabi lang kasi siya ng falls. So tara, saan natin. Para siyang hindi na dinadaanan. Wala siyang bakas na ano. Parang hakas dito. Woohoo! Ayun o, yung falls. Kaya sabi dito, Philex Mining Corporation Social Development Management Program. Pwede pa kaya ito? Ayan guys, try natin. Woohoo! Ako naman ito. Ayun yung falls oh. Nakakatakot, grabe. Oh, parang walang dumadaan eh. Walang bakas ng tao na. Alam mo kasi yung dinadaanan ng tao eh. Woo! Anong lugar kaya yun, no? Pag lumusot tayo na doon. Ganda. Tara, balik na tayo. Tinignan lang natin. Woo, grabe. Nakapagod maglakad. Parik ng paakyat. Pero sulit naman yung pagod. Dahil sa view na nakikita natin, itong falls. Ganda. Time check, 4:13 PM. Woo! Nakakahinga na. Yung total na tinakbo natin 169.2 kilometers. Nandito na po tayo sa may Cannon Road. Hindi ako sure kung isang part na ng Cannon Road to.
Camp 1, Camp 2. Ano, meron ulit falls dito. Oh, di ba? Pag rainy season dito, ano, only falls. You are now entering Barangay Camp 4. Ah, Barangay Camp 4. So yung falls kanina, ano yun? Camp 3. Ito yung hassle pag tagulan no? Plug in, unplug ka sa yung mic. Sobrang hassle. Pero okay lang. At least may ganyan tayong view, oh. 'Di ba? Pakaganda. Camp 4 Bridge. Maramal Bridge. Ito yung pinakamagandang bridge dito sa Quezon eh. Itong Maramal Bridge. Di tayo makapagpalipad ng drone. Umuulan. Oh. Buhay na buhay yung mga bundok ngayon, no? Rainy season eh. Nadiligan na yung mga bundok. Kaya green na sila, oh. Grabe, ganda na scenery. Ano, kabilaan, puro kabundukan no. Pag dumadaan ka talaga dito sa May Quezon, hindi mo maiwasan mapatulala no. Pakaganda kasi. Doon, ang ganda ng panahon doon, no. Asul na asul yung langit. Oh. What a view! Ganda! Kampay Bridge. Bad news, di tayo makapagpalipad ng drone. Ang bira, may problema na yata yung drone ko talaga. Ayan, dito po yan sa Camp 5 Bridge 2. Ang ganda sana nito, oh. May drone shot tayo dito, kaya lang ayaw mag take off eh. Yung signal niya ayaw umakyat ng 7. Sayang talaga, oh. Ganda sana ng scenery dito, oh. May problema talaga yung drone ko. Oh. Ganda rin dito, oh. Ayan guys, napahinto tayo dito. Tignan nyo yung ragasan ng tubig, ang lakas. Tapos kulay chocolate na. Galing siguro sa taas yan. Lakas siguro ng ulan sa taas, no? Ganda sana dito. Talagang di tayo makapagpalipad ng drone eh. Tapos ito, dito may pine trees. Diretso na tayo sa
kukunin nating accommodation. Wala, naubos yung oras natin kakahintay ng ano eh. Kakahintay mag-take off ng drone natin eh. Ayaw eh. Ayaw talaga. Alright, time check. 4:48. Ayun yung ginagawa dati. Parang gawa na. Para siyang tunnel ah. No, tignan mo, para siyang tunnel. Para siyang tunnel yung ginagawa dati. Ayun, pagdating dito sa ginagawa nilang kalsada dito, bigayan lang. So may papunta niyan, kaya stop muna tayo. Tayin muna nating makaabante. Tapos puro fog na yung bundok sa taas oh. Tapos yung mga pine trees doon, ano, kulay brown. Ayun no, ito yung ginagawa nila dati dito. Gagawin siyang ano, yung katulad siguro sa Marcos Highway, no? Tunnel. Ito yata yung pinaka prone sa landslide eh, itong part ng Cannon Road dito. Kasi no, meron na silang mga nailagay na bakal. Dati nung ginagawa yun, alam ko, dumadaan sila sa baba. Nagre-river crossing sila. Pero buti na lang. Gawa na ngayon. I mean, pwede nang dumaan. Hindi pa siya tapos. Pero pwede nang dumaan. Time check. 4:51. 1 minutes before 5 p.m. Tapos ayon sa Google Map, 10 kilometers, 24 minutes yung pupuntahan nating accommodation. Yung total na natakbo na natin is 178.9 kilometers mula Pampanga. Tapos dalawang beses pa lang tayo nagpagas. Yung unang gas natin 220, yung unang full tank 3.64 liter. Tapos yung pangalawang full tank natin sa may Pangasinan na 150, tapos 2.65. Yun. Tapos ang nababawas pa lang sa ating gas meter, 1 bar pa lang. So bali magkano yun? 220 plus 150, 370 equivalent of yung una 3.24 liters plus 2.65. So bali 5.80, parang ganun no, 5.80 liters. So yung 5.80 liters, hindi naman natin siya naubos eh. Ayun, isang bar lang yung nabawas dun sa huling pagas natin. Ayan, eto na. Dito na pala tayo sa may Lion's Head. Ang sikat na Lion's Head dito sa Baguio. Ayan o. Laki, di ba? Pipicture pa ba tayo? Oh, dun pa yung magpa-park. Hindi pwede dyan. Wag na. Oh, sige, wag na. Oh. Pakaganda talaga na scenery oh. Babalutan na ng mga fog yung kabundukan oh. Oh. Amazing. Grabe, ang ganda. Yan na, pataas na tayo. Ito lang yung pinakamataas na part sa Cannon eh. Hindi naman siya ganun kataas talaga. Unlike sa Marcos Highway, talagang gagapang motor mo dun eh. Dito yakang-yaka lang. Basic. Yan na, nanonood na yung lamig. Woohoo! Lamig!
Sarap ng hangin pumapasok sa helmet. Sarap. Namiss ko to sa Baguio. Ayan, nakikita na natin yung mga maraming bahay sa kabundukan. Ayan o. Alright, welcome to Baguio City. Solid yung lamig, nanunuot. Sakit sa kamay ah. Grabe, ang taas. Ang taas niyan, boy. Grabe, napakatindi naman talaga yung mga paahon dito sa Baguio. Sa mismong mga eskinita. Sobrang tataas. Nako po, alanganin pa. Grabe naman kataas yan. Oh, grabe palusong talaga. So yan, nandito na po tayo sa mismong accommodation natin. Ang oras natin is 5:24 and ang total na natakbo natin is 189.6 kilometers. Tapos yung tira natin sa ating gas is 4 bars. Ayan. Wow! Ayan, nandito na po tayo sa mismong accommodation natin. So tara, house tour tayo. Let's go! So ayan, ito po yung pinaka-loob niya. Ayan, buong bahay siya eh. Ayan, may restroom, tas mayroong TV. Tas ito yung dining table. Ayan, tas may lutuan na rin siya. Tas may ref. Ayan, may ref. Tapos may CR. Ayan, dito po kayo maliligo. Separate yung ano, kung saan ka maliligo. Separate din yung kung saan ka magdudumi. Ayan. Tapos meron siyang ilang kwarto ba? Eto, isa. Kada kwarto, meron siyang 2 bed. Bali 3, pati yung baba. 2 bed. Tapos, pwede pa siya sa baba. Ito, meron pang extra Dami pala nito. extrang bed. Tapos, sa pangalawang kwarto, ayan, ganun din siya. May 2 bed. Tapos, merong extra para sa baba. Tapos, meron pa dito, ayan. So, ganun din. Dito, 2 bed, pero wala na siya sa baba. Tapos, ito yung pang-4. Oh. 2 bed din. Ayan, actually, ano siya, Family. pang family siya. Sabi ni Kuya na nag-assist sa atin, kahit 10 packs, 14. pwede. So, 14 pwede. Ayan, sabi ni Mrs. Siguro, binasi niya sa kada room, sa kada bed. Alright. Tapos, binigay lang sa amin ng 1,300. So, late na rin kasi kaming nakapag-check-in. Mga, alas 5. Ayan, mag-ayos lang kami ng gamit. Tapos, pupunta tayo ng SM. So, bibili tayo ng mga pagkain natin at mga kailangan natin at babaunin natin para bukas. Alright, let's go. Alright, tara, punta muna tayo ng SM Baguio. So, mula dito sa ating transient, nasa 2.8 kilometers lang siya. So, malapit lang. Alright, let's go. Grabe ang lamig. Wala tayong jacket. Lakas ng loob eh. Di nag-jacket eh. Love like wildfire. I was your entire world until I stood alone in a store. Right, welcome to SM Baguio City. Ito yung SM na di mo na kailangan ng aircon. Dahil sobrang lamig. Sayang din natin na naabutan na mapag yung mismong loob ng SM. Sarap sana ng experience. Ganda pala dito sa pinakataas oh. Oh. Tapos dito, mas kitang-kita mo yung Burnham Park. Ayan. Doon. Tapos ganda ng mga city lights.
Ayan, tapos na po tayong mamalengke dito sa SM Baguio City. At ang oras natin ay 8:17 ng gabi. So dito pala may fee sa parking, 50 pesos. Mahal nga no? Pricey. Sa parking fee pa lang, tiba-tiba na si SM no? Ang lamig talaga ngayon sa Baguio. Kanina chinek namin yung temperature nasa 19 degree. Lamig. So ayan, nandito na po tayo sa ating transient. Tagal namin sa SM, haba ng pila. So ito po yung pinamili namin. Yan lang, 1,200 na. So yun, magluluto lang kami, tapos after nun, titingnan namin kung na night market pa kami. Alright, thank you guys. Ayan, naluto na yung ating pagkain. So, kain muna tayo. Alright, let's go and let's eat. And guys, tapos na tayong kumain. Tapos, ang oras natin is 11:37. So, napagdesisyonan namin ni Mrs. na hindi na kami lalabas. Hindi na kami pupunta ng night market. So, yan ang nangyari sa rides natin. Umalis tayo ng 10:25. Tapos, dumating tayo ng 5:24. So, 7 hours. So, 7 hours, kasama yung, doon, syempre, kasama yung stopover. Yung total na consume natin sa gas, yung una, 220. So, yun, 3.81 liters. Tapos, yung pangalawa, 150, 2.65 liters. So, yung total niya, 6.46 liters. So, yung unang full tank pala natin, bago tayo nagpagas, meron lamang siyang 2 bars. Nung nakarating tayo dito, 4 bars pa siya. So let's say sabihin na natin yung sobrang 2 bars, 1.5 liters. So yung total na na-consume niya, 6.46 minus 1.5. So lang siya, 4.96 liters yung total na na-consume natin papuntang Baguio. Ayun, yung total na na-consume natin sa amount, 370. So minus natin yung 1.5 liters. Let's say sabihin na natin 60 per liter. So minus 90. So 370 minus 90, 280. Tama ba? 280. Ayun. 280 yung total na gas na na-consume natin. So, papunta pa lang yan, pabalik. Another 280. Yung transient pala na kinuha natin, dito yan sa may Lecha 2. So, hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce. So, ipa-plus ko na lang sa screen. So, ayan, dito ko na lang siguro tatapusin yung ating unang episode. Abangan nyo po sa ating susunod na episode. Pupuntahan natin yung pinakamataas na kalsada dito sa ating bansa. Sa may Tinok, ang new highest point. Alright, thank you for watching. Once again, this is A4J. Ingat po palagi. God bless. Bye-bye. See you on next vlog. Ciao.